Amen. Praise the Lord. Ganun po sa ating mga beloved brother Freddy. At hiniling ko po mga minamahal, tayo na po yung manalangin upang tayo po samahan po ng ating dakilang Diyos, lalo po sa kanyang mabalang na salita. Tayo po yung magkaisa manalangin. Praise the Lord. Pagpala po namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus para Panginoon sa oras na ito. Tayo po yung patuloy nagpupulit, ipapasalamat para Panginoon muli po sa pribilehyo pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. At po pinagpala mo, kami po hindi na ako musulog nito upang dito ko namin sambahin, papurihan, pasalamatan o Diyos. Sa lahat ng mga kabuti mo sa aming buhay, malapain marami po salamat o Diyos. At salamat din po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyo matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Kami po nasa bahagi po ng pag-aaral ng mga salita, tulong mo palingkod, sapagkat sa ganun sa akin, walang-wala po akong magagawa. Ikaw po maglagay ng mga salita sa bibig, taluyan po palang espiritual, pagkain po ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Minsan na pang iyong mga salita, laki pa po ng kapangyarihan pag-ibig ko Diyos, buksan mo pang unawa ng bawat isa sa amin. Samahan mo po yung balingkod, mahalapan ikaw po tumayo, ikaw mangusap sa bawat puso ng bawat isa sa amin, mahalapan Panginoon. At sa punot panalangin ng Beloved Pastor Wilson Almeida, namin sama-samang sinasaway lahat po ng gawa ng kaaway, sabi kalagitnaan, demo sa pabilipan downs, we part of our darkness, cast out, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating mga Panginoon. Ibasa, praise the Lord. Praise the Lord. At habang inihanda po natin mga minamahal ko yung ating unang talatang babasahin dito po sa aklat po ng Colossians, chapter 4, verse 5. Ako muna po inipapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, mataas sa pagluwalhati, pagdagila po at pagsamba, pagparangal, ay tangis sa ating pinakamamahalapan po lamang. At dobleng paggalang po at pagrespeto ang aking pinapaabot sa tao ng Diyos, sa ating beloved world pastor, Wilson Almeida, the anti-prophet of our loving God, pag-isa kailang mga anak, Almeida children, Almeida family, grandchildren, at sa ating patuloy po na pag-alala sa mga itong araw, turo po natin dearly beloved pastor, ng si Almeida, our beloved Mama Dear. At binabati ko rin po ng magandang hapon ang lahat po ng ating mga beloved workers, sa ating mga beloved preachers, sa ating ordained preacher, sa lahat po na narito mga awit, manunugtog, sa ating minamahal na mga kapatiran, praise the Lord, maging sa ating webcast live, sa patuloy mo antabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Magandang hapon po sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Palapakan muna natin Diyos, pagminamahal. Praise the Lord. Palakpak na nagpabibigay ng kasiglahan sa mahal na Panginoon. Amen. Kindly basahin po natin ang ating mga Biblia. Ito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 4, talataya 5. Magsilakad kayo na may karunungan sa labas na inyong samantalahin ang panahon. Amen. Ang ating paksa, walk in wisdom, na magsilakad ng may karunungan. Sabi ng ating binasang talata, magsilakad kayo ng may karunungan na inyong samantalahin ang panahon. Alam nyo, ang panahon natin ito, mga minamahal ko, ito yung tinutukoy sa Biblia na higit dapat nating samantalahin na ang panahon. Amen? Sapagkat kung paano natin nakikita, mga minamahal ko, mga senaryong nangyayari ngayon sa buong daigdig, praise God. Yan po ay isa lamang sa mga senyales, mga minamahal ko, na ang Diyos nating pinaglilingkuran, ang ating mahal na Panginoon, na sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, siya po ay nasa pintuan na. At pagsabi ng praise the Lord. Sabi nga niya rito, mga minamahal ko, sa Marcos 13, talatang 29, sabi ito, gayon din naman kayo, pagka nakikita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, ay samantalahin ninyo. Sabi ito, ay talastasin ninyo, na siya'y malapit na, nasa mga pintuan na nga. Amen. Kaya itong mga nakikita natin ngayon, mga minamahal ko, mga senaryo nangyayari ngayon sa buong daigdig, hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, iba't ibang mga panig ng bansa. Praise God. Yan po ay isang sinyalis lamang, mga minamahal ko, ng ating mahal na Panginoon ay napakalapit na po ng kanyang pagbabalik. Napakalapit na po ng pagparito ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, magsilakad kayo ng may karunungan na inyong samantalahin ang panahon. At pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat ang paglakad po na may karunungan, mga minamahal ko, sa ating panahong ito po ay paghahanda natin.
Ito po ay pag-iingat lamang po natin, mga minamahal ko, na hindi po tayo maisahan. Hindi tayo, mga minamahal ko, malinlang ng kaaway ng Diyos. Walang ibang diablo, ang demonyo, na walang ibang higit sa pinagnanasaan gawin ng bagay na kung saan wasakin, sirain, gibain, mga minamahal ko, kundi ang mga mananampalatayang totoong nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagsabi ng praise the Lord. Kaya, kung bakit tayo pinalalakad ng may karunungan, mga minamahal ko, sapagkat ito po ay paghahanda lamang sa atin ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Biblia, kapag nakikita ninyong nangyayari na mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na. Siya po ay nasa pintuan na. Sabi ng Biblia, ibig sabihin, napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin muna ang ating dakilang Diyos. Amen? At pagsabi ng praise the Lord. Kaya, yan pong layunin, mga minamahal kong dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na magsilakad tayo ng may karunungan. Upang tayo po, mga minamahal ko, ay makapaghanda. Amen? Na hindi tayo malilang, hindi tayo madaya ng kaaway ng Diyos. Sapagkat, ang sabi ng Biblia, si Satanas, sabi ng John chapter 10 verse 10, ang kaaway ng Diyos sa pinaparito para pumuksa, mga minamahal ko, pumatay, magnakaw. Yan po ang trabaho ng kaaway ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, mga minamahal ko, siya po'y gaya ng liyong umuungal na gumagala, na umahanap ng masisila niya. Amen. Yan po ang trabaho ng kaaway ng Diyos. Siya po'y gaya ng liyong umuungal na umahanap, na gumagalat, umahanap na masisila niya. Sapagkat sabi ng Revelation chapter 12 verse 12, sapagkat kaunti na lamang po ang panahon ng kaaway ng Diyos. Basahin natin ang Revelation chapter 12 verse 12. Dito po sa aklat ng Apokalipsis 12, dito po sa Kapitulo 12, talatang 12 ng Apokalipsis. Sabi dito, kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Napakalinaw, mga minamahal ko, na ang kaaway ng Diyos ay meron siyang daladalang napakalaking galit, mga minamahal ko, sapagkat kaunti na lamang ang panahon na meron siya. Katunayan, mga minamahal ko, siya po ay kumikilos na sa isip at puso ng mga anak ng pagsuway. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat hindi sila lumalakad, mga minamahal ko, ng may karunungan na ayon sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Nasabi ng Biblia, na sa nating nilakaran nung una, mga minamahal, ayon sa lakad ng sanlibutan ito. At pagsabi ng praise the Lord, kaya nga sabi ni Pablo, mga minamahal ko, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi po napabibiro. Amen. Basahin natin, mga minamahal, sa Efeso chapter 2 verse 2 at Galatia chapter 6 verse 7 and 8. Magkasunod po. Dito po sa Efeso chapter 2 verse 2, na inyong nilakaran nung una ayon sa lakat ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dito sa Galatia chapter 6 verse 7 and 8, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggang. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang Biblia, mga minamahal. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Katunayan, ang kaaway ng Diyos, siya po'y kumikilos na sa isip at puso, mga minamahal, ng mga anak ng pagsuway. Gaya ng nilakaran natin noong una, binasa natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, na
na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya kapag hindi ka lumalakad ng mayroong karunungan na ayon sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God, ikaw ay nasa anak ng pagsuway. Sapagkat hindi mo ginaganap at hindi mo nilalakaran ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, binasa natin sa Galatia, na huwag kayong padaya. Praise God. Sabi rito, mga minamahal ko, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napibibiro, sapagkat lahat ng inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nag-ahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-ahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Diyos, mga minamahal. Ang kalaban natin dito, mga minamahal ko, ay ang demonyo, ang kaaway ng Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, kaya kung paano niya pinagsisikapan, wasakin, mga minamahal ko, nakawin ang ating mga pananampalataya, masigit nating paigtingin ang ating pong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat siya, sabi ng Biblia, kapag nakikita natin ang mga bagay na ito, ang mga pangyayaring ito, sabi ng Biblia, siya po ay nasa pintuan na. Ibig sabihin, malapit na ang pagparito ng ating mahal na Panginoon. Bahagi pala yan, mga minamahal, kapag nakikita natin mga pangyayari, ibig sabihin, palatandaan po yan, sinyalis na po yan, na talagang malapit na ang pagparito ng ating dakilang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong padaya. Amen? Huwag na huwag tayong magpalilang sa kaaway ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kung paano kumikilos ang kaaway ng Diyos sa isip at puso, mga minamahal ko, ng mga anak ng pagsuway, sapagkat hindi po sila lumalakad, mga minamahal ko, ng may karunungan ayon sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi rito, paano ba tayo makalalakad ng may karunungan? How can we walk with wisdom? Paano ba tayo makalalakad ng may karunungan? Unang-unang sabi rito, magkaroon tayo dapat ng isang malinis na puso. At pagsabi ng praise the Lord, how can we walk with wisdom? Sapagkat yan po'y utos ng mahal na Panginoon na ating samantalahin ng panahon, sapagkat ang panahon natin, ito na ang mga palatandaan, ito na ang mga minamahal ko, mga sinyales ng Diyos ay nasa pintuan na. Malapit na ang pagparito ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, how can we walk with wisdom? Paano ba tayo makalalakad ng may karunungan, mga minamahal ko? Sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng isang malinis na puso. At pagsabi ng praise the Lord, sapagkat ang puso natin, mga minamahal ko, ito po ay sisidlan ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang Diyos po ay napakabanal. At pagsabi ng praise the Lord, siya yung Espiritu na tumatahan sa ating puso. At pagsabi ng praise the Lord, ng kanyang sisidlan mismo, tayo, ang puso natin. Yan po sisidlan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal ko, hindi dapat ito pinamamahayan ng anumang uri ng kasamaan. Amen? Sapagkat ang puso natin, yan po sisidlan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng unang Korinto 6:19, hindi ba ganyan yung nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos? Kaya yung puso natin, iyan po ay sisidlan ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayaw ng Diyos ng ating puso, mga minamahal ko, ito po ay pamahayan ng anumang uri ng kasamaan, sapagkat sabi nga ng Biblia, sabi ng Mateo 15:19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang mga pag-iisip. Amen? Amen? Kaya sabi ng Biblia, kaya maglinis, sabi ito, kayo maglinis, kayong mga nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Ha? Sabi ng Biblia, kayo maglinis, kayong mga nagdadala ng sisidlan ng Panginoon, sapagkat ang puso natin, yan po ay sisidlan ng Santong Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Basahin natin ang Isaiah 52 verse 11. Ano po ang sabi po diyan, mga minamahal? Dito sa Isaiah 52:11,
Dito po sa 11, sabi dito, kayo'y magsiyaon. Kayo'y magsialis doon, huwag kayong magsisihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya. Kayo'y magpakalinis, kayong nangagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Amen. Kayo'y maglinis. Kayong mga nagdadala ng sisidlan ng Panginoon. Ibig sabihin yung puso natin, sisidlan yan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, upang tayo po'y makalakad ng may karunungan sa Diyos, unang-una, magkaroon tayo ng isang malinis na puso. Amen? Iba say, praise the Lord. Ha? Kaya nga sabi ni Haring David, mga minamahal ko, yun ang kanyang panalangin. Sapagkat alam niya, mga minamahal ko, ng mahal na Panginoon, hindi tumitingin sa anyo ng tao. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng tao. Amen? God does not look your accomplishment. Hindi niya tinitingnan kung anong mga na-accomplish natin. Ha? Sabi nito, God does not look at your accomplishment, your success, your wealth, but God looks in your heart. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Amen? Sapagkat yan po'y banal sa paningin ng Diyos, sapagkat yan po'y sisidlang banal ng ating mahal na Panginoon, ang ating mga puso. Kaya nga si Haring David, ang kanyang panalangin, mga minamahal ko, likhaan mo ko ng isang malinis na puso, Panginoon. Yun ang kanyang panalangin. Sapagkat alam niya, ang Diyos ay hindi tumitingin sa anyo, sa itsura ng tao. Ang Diyos ay tumitingin sa puso ng bawat tao. Kaya ang panalangin ni Haring David, mga minamahal ko, likhaan mo ko ng isang malinis na puso upang siya po ay makalakad ayon sa karunungan, sa pamantayan at ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung Diyos ni David at Diyos natin, iisa lang po yan. At pagsabi ng praise the Lord, kung paano panalangin ni Haring David, dalikhaan siya ng isang malinis na puso, yun din po dapat tayo. Magkaroon tayo ng isang malinis na puso sapagkat ang Diyos ay napakalapit na ng pagparito, mga minamahal. Ayaw niya ng puso natin ni masumpungan na ito po'y puno-puno ng karumihan, puno-puno ng kasamaan, sapagkat ito po'y sisidlang banal ng ating mahal na Panginoon at ang Diyos ay napakabanal. Hindi po siya kailanman, mga minamahal ko, na hindi siya kailanman mga minamahal tumitira sa sisidlang marumi. Kundi yan po'y malinis, banal, ayon sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya basahin po natin dito po sa Psalms 51 verse 10. Praise the Lord. Dito po sa awit, chapter 51 verse 10, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matawid na espiritu sa loob ko. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Create in me a clean heart, O God. Yan po ang panalangin ni Haring David, na siya po'y likhaan ng isang malinis na puso upang siya po'y makalakad ng may karunungan ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga ng Mateo 5:8, mapalad ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Eh paano kung hindi malinis ang ating puso? Eh hindi natin makita ang Diyos. Kaya kinakailangan, sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, magsilakad kayo na may karunungan na inyong samantalahin ang panahon sapagkat tayo po ay nasa huling panahon na. Amen? Kung paano natin nakikita mga senaryong nangyayari ngayon sa buong daigdig. Praise God. Sabi ng Biblia, kapag nakikita natin mga bagay na yan, ang Diyos ay nasa pintuan na. Ang Diyos ay napakalapit na. Amen? Kaya sabi ng Biblia, unang-unang dapat natin gawin upang tayo po'y makalakad na may buong karunungan. Sabi ng Biblia, praise God, magkaroon tayo ng isang malinis na puso upang tayo po'y makalakad na ayon sa kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, mapalad ang taong may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Iba say, praise the Lord. At ang pangalawang bagay, mga minamahal ko, sabi rito, upang tayo po'y makalakad na mayroong malinis na puso, sabi rito, magkaroon tayo ng isang matuwid na espiritu. Amen. Gaya ng panalangin ni Haring David.
Ha? Hiniling ni Haring David na bigyan siya ng isang matuwid na espiritu. At pagsabi ng praise the Lord. Amen. Ganon din po tayo mga minamahal ko, na hinihiling din natin sa Diyos, hindi lamang tayo bigyan ng isang malinis na puso, kundi tayo po'y bigyan ng isang malinis, isang matuwid na espiritu. Amen. Upang tayo po'y makalakad ng may karunungan ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo magkaroon ng isang malinis na espiritu? Sabi ng James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord. Magpakababa ka. Amen. Magpakababa tayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kinakailangan magkaroon tayo ng isang malinis at matuwid na espiritu upang tayo po'y makalakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sapagkat sabi ng Biblia, kapag hindi matuwid ang ating lakad, wala tayong karunungang buhat sa ating dakilang Diyos, hindi tayo makakagawa ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam, ang minamahal ko, kapag kulang tayo sa karunungan ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, hilingin natin sa mahal na Panginoon, hindi lamang magkaroon tayo ng malinis na puso, kundi hilingin natin sa Diyos, mga minamahal ko, na bigyan tayo ng isang matuwid na espiritu upang tayo po ay makalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa paanong paraan? Humble yourself in the sight of the Lord. Palapakan natin ang Diyos. Amen. At ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourself under the mighty hands of God. Tayo na po'y magpasakop sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya nga, importante sa atin yung humility, yung pagpapakumbaba. Amen. Diba, say praise the Lord. Sapagkat yan po'y isang matuwid na espiritu kapag tayo po'y nagpapasakop sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin 1 Peter chapter 5 verse 6. Dito sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 5, talatang 6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. 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 Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sabi ng Biblia, importante po yan upang magkaroon tayo ng isang matuwid na espiritu. At pagsabi ng praise the Lord, dahil kapag matuwid ang espiritu na nasa iyo, sabi ng Biblia, nasa iyo rin yung wisdom from above. Amen? Yung karunungan na galing sa itaas. Kapag nasa iyo ang matuwid na espiritu. Amen? Kaya importante mga minamahal ko na hindi lamang natin hinihiling sa Diyos na tayo pibigyan ng isang malinis na puso upang tayo makalakad sa kalooban ng Diyos. Importante rin na hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng isang matuwid na espiritu upang, sabi ng Biblia, dahil kapag nasa iyo ang matuwid na espiritu, praise God, sabi ng Biblia, sabi ng James, nasa iyo rin yung wisdom from above. Ano po yun, mga minamahal ko? Basahin po natin sa Santiago, chapter 3, verse 17. Dito po sa Santiago, chapter 3, verse 17. Ngunit ang karunungan buhat sa itaas ay una-unay malinis saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Kapag nasa atin po pala, yung mga minamahal ko, yung matuwid na espiritu, nasa atin po pala yung tinatawag na wisdom from above. Amen. Yung karunungan galing sa itaas. Sabi rito, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, kaya lagi nating hilingin sa Diyos, mga minamahal ko, nabigyan tayo ng isang matuwid na espiritu. Amen. Na handang magpasakop sa kalooban ng Diyos, praise God, at handa rin po magpasakop, mga minamahal ko, sa mga spiritual leaders na inilalagay po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lalo na po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen. Handa rin tayong magpasakop, mga minamahal ko, sa mga spiritual leaders,
sa mga preachers, mga minamahal ko, sa mga mangaral na inilalagay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang makalakad tayo, mga minamahal ko, na may karunungan ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang Diyos ay mananatiling Diyos, mga minamahal ko. Pero tayo, pag wala tayo sa Diyos, hiwalay tayo sa Diyos, wala po tayong magagawa, mga minamahal ko. Amen? Ay ang layunin ng mga mangaral, mga minamahal ko, hindi para saktan ang ating mga kalooban, ang layunin ng mga mangaral, para po tayo po'y turuan. Amen? Sabi ng Biblia, iharap na sakdal kay Kristo. Sabi ng Biblia, ang bawat tao. Kasama po yan, mga minamahal ko. Kaya kinakailangan, hindi lang tayo po'y humiling ng isang malinis na puso, kundi hilingin din natin sa Diyos, bigyan tayo ng isang matuwid na espiritu na handang magpasakop sa mahal na Panginoon at maging sa mga spiritual leaders na inilalagay po ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang layunin ng mga ngaral, hindi para saktan ang ating mga kalooban, kundi para tayo po'y turuan, ang minamahal ko. Sapagkat ang layunin ng mga ngaral, para tayo po'y isakdal, iharap na sakdal, sa harap ni Kristo, ang bawat pananampalataya, ang bawat tao. Amen? Amen? Basahin natin mga minamahal dito po, sa uling talata na po tayo sa Colossians, chapter 1, verse 28. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 1, talatay 28, na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen. Amen. Sa buong karunungan. Sabi ng ating teksto, mga minamahal, ng ating unang talata, magsilakad kayo ng may karunungan. Kaya ang nagtuturo sa atin, mga minamahal ko, mismo, yung mga itinalaga ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ang ating mga mangaral, ating mga beloved preachers, ordained preacher, mga minamahal ko, upang tayo po'y turuan. Sabi ng Biblia, na siya naming inihahayag na pinapaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap namin sakdal kay Kristo ang bawat tao. Palapakan natin ang Diyos. Yan po ang layunin, mga minamahal, kung bakit hilingin natin dapat sa Diyos. Hindi lamang tayo humiling sa Diyos na magkaroon tayo ng isang malinis na puso upang tayo po'y makalakad na may karunungan sa huling panahong ito, mga minamahal ko, kundi hilingin din natin sa Diyos na bigyan tayo ng isang matuwid na espiritu upang tayo po'y makalakad higit sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat kapag nasa atin po, mga minamahal ko, yung wisdom from above, sabi ng Biblia, praise God, magagawa mong buo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya po ng sinasabi ng Santiago na binasa natin, mga minamahal ko, uulitin ko lamang po, mga minamahal ko, ngunit ang karunungan buhat sa itaas, malinis, mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan at walang pagpapaimbabaw. Kapag nasa atin yung espiritu matuwid, mga minamahal ko, na kapag ito po'y hiningin natin sa Diyos, gaya ni Haring David, yan din po'y panalangin niya. Bigyan mo ko ng isang malinis na puso at dikhaan mo ko ng isang espiritu matuwid upang siya po'y makalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ng yan, mga minamahal ko, ay bilang pagpapaalala sa atin. Sapagkat nakikita na natin, mga minamahal ko, mga senaryong nangyayari ngayon. Praise God. Sabi ng Biblia, kapag nakita natin mga bagay na yan, ibig sabihin, ang Diyos po ay napakalapit na. Sabi nga ng Biblia, siya po'y nasa pintuan na. Inihahanda na tayo ng ating mahal na Panginoon upang sa kanyang pagparito, tayo po'y maging sakdal, tayo po'y handang-handang dagitin. Sabi ng Biblia, ang kanyang kukuning iglesia, perfecto, walang bahid, walang dungis, kundi banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po'y umawit, pang minamahal, magpuri tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Awitin mo natin, mga minamahal ko, yung I Just Want You. Praise the Lord. Higit natin kailangan ng lagi-palagi ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Pero tayo, lagi natin kailangan ng mahal na Panginoon.
Sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Mga kaibigan. Fortune and fame, when I went to anything, but oh God, I just want you. I could search for earthly things to satisfy my every need, but oh God, Yes, I just want. I just want. Kailangan natin ng mahal ng Panginoon. Kung naman, I just tayo po'y nasa huling panahon na upang tayo makalakad na may karunungan sa harap ng Diyos. I just wanna live within your presence. Every day I lead out my will And every selfish desire, whatever it takes, are just what I do, 'cause I just want you. standing in this holy place, I'm only here to seek your face. Yes, hallelujah. But oh God, I just want you. I can feel the passion in my heart to be close to where you are. But oh God, I just want you. I just want you. I just want. Yes, hallelujah. Higit natin kailangan na mahal ng Panginoon sa mga panahon ito. Hilingin natin sa Diyos, sa kanilang sa puso, at isang magkabang spirito sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, upang tayo maging handa sa kanyang pagparito. Napakalapit na ng pagbabalik ng Diyos sa pagka sa pintuan. Nasa pintuan ng mahal ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. I just want you, Lord. I just want to live in your presence every day. Yes, Lord. Hilingin natin sa mga Panginoon natin sa malinis sa puso. Isang matawid na Espiritu sa kailangan natin ng Diyos. I just want to be your presence every day. Yes, Lord. I just want you. Sing it, sons. See your face, but oh God, I just want you. Can you feel the passion in my heart? Yes, oh God, to be close to where you are, but oh God, I just want you. I just want you. I just want you. Yes, kailangan natin ang mga Panginoon. Kailangan namin ang Diyos. Kami na isang malinis na puso. At kami na Espiritu, mga Panginoon. Kami
what I need. 'Cause I just want you. I just want you. I just want you, God. Higit ka namin kailangan, mahal mo rin. Wala kami magagawa kung wala ka, O Diyos. Tingnan mo kami na isang malinis na puso, isang matuwid na espiritu. Huwag kami makalakad sa iyong mga panalangin. Napakalapit na lang yung pagkarito, mahal na Panginoon. Ihanda mo na kami, O Diyos. Every day are just what I need. 'Cause I just want. Panalangin tayo sa mga Panginoon. Panalangin natin sa Diyos na lagi tayong likhaan ng isang malinis na puso upang makalakad tayo sa kanyang mga banal na kaloob. Hilingin din natin sa Diyos na likhaan tayo, mga minamahal ko. Nabigyan tayo ng isang malinis at patuwid na espiritu upang tayo po'y makalakad na may buong karunungan sa mahal na Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay napakalapit na ng pagparito. Inihahanda na tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng Diyos, mga minamahal, dalisay ang puso natin. Meron tayong espiritu matuwid sa kanyang paningin. Salamat sa mga salita ng Diyos. Dahil nakapaghahandang tayo, mga minamahal, na bago sa dumating, matatag tayong malinis, perfecto, walang kapintasan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Panalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo magkaisa, mga minamahal. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng isang malinis na puso. Bigyan tayo ng isang matuwid na espiritu. Hallelujah. Napakasagrado ng ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Wala tayong magagawa kung walang Diyos, mga minamahal. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Napakasensitibo ng paglilingkod natin sa Diyos. Hindi biro-biro ginagawa natin dito. Hindi ito isang laro na paglilingkod sa Diyos. Ito'y totohanan sapagkat langit ang pupuntahan natin. Hallelujah. Kaya kailangan natin ng isang malinis na puso at isang matuwid na espiritu upang tayo makapasok sa karyan ng mahal ng Panginoon. Ay manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, ang mabanal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Sa pangunat panalangin ng aming binabit paso, Estrada Almeda, mahal ng Panginoon, muli kami lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba kami, mahal ng Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Diyos. Kami iyong kahabagan, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Likhaan mo kami palagi na isang malinis na puso
upang kami makalakad sa iyong mga banal na kalooban, mahal na Panginoon. Bigyan mo rin kami ng Espiritong matawid sa iyong Panginoon Diyos, upang kami maging sakdal, maging ganap, O Diyos, sa iyong pagmuling pagparito. Kami hindi mo mapintasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, pagpalay mong bawat isa sa amin. Abutin mo lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Itong aming samot panalangin sa mga pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, aming dalangin in Jesus' name. Hallelujah. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo bilang masiling po natin. Ang isang kamay, ilagay po natin sa ating katawan. Anumang karamdaman, bigkasin po natin. Mga minamahal, anumang problema, anumang gawa ng kaaway. Lahat yan, ibigkasin natin, palayasin natin sa mga pangalan ng ating dakilang Diyos. Papagpala po namin ang mga Diyos sa makapanggihan sa lahat sa pangalan ng Jesus. Sa pangulat panalangin ng beloved Pastor Lizard Almeida, aming sama-samang sinasaway. Lahat po ng gawa ng kaaway sa aming kapitan, anumang uri gawa ng kaaway, hindi po yung makaramdaman ulit kayo sa cancer, asthma, sakit sa puso, magsilayas kayo sa pangalan ng Jesus. Lahat ng uri karamdaman, kasap, in the mighty name of Jesus, mga problema, problem be solved by His begun. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, amen and amen. Purihin po natin ang ating malapang mga minamahal at sa pagkakataon ito, tayo itatalon at tayo pisisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal, wala pong magbibiro. Buong ilakas natin isigaw ang Hallelujah, praise the Lord upang mga demonyo, mga problema, anumang gawa ng kaaway, po'y magsilaya sa ating mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, buong ilakas natin isigaw ang Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. Salamat sa mga salita natin dakilang Diyos. We love the Lord. Father Jesus loves you more. God bless you po. At tayo patuloy pa manimal. Tayo pinatako sa ating announcement. Narito po ang ating beloved Padre Paulo para sa ating karagdagang announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Bong Biong, sa mensahe ng kaligtasan. Natin po nga napakinggan na pag-aralan sa hapon na ito. Tunay na pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal, tayo po darako sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Tayo po ang ating pong announcement, tayo po nagdaraos ng 3 times a week na pananambahan sa lugar na ito ng Olongapo City Outreach sa pag-aarang Wednesday, 1 p.m. to 4 p.m. po tayo. At pag Friday, ito ang ating Friday overnight prayer, ang ating magdamagang pananambahan yan. Yung nagsisimula ng alas 9 ng gabi, magtatapos tayo ng alas 4 ng madaling araw ng Sabado yan. At pag Sunday, itong ating Sunday General Service at ang ating pangkalahatang sama-samang pagkakatipon yan. Pag Sunday, tayo nagsisimula ng alas 9 ng umaga. Magtatapos tayo ng alas 2 ng hapon. Praise the Lord. At patuloy po natin panoorin at i-share po natin ang ating live streaming sa webcast. Amen. Na tayo po ay naiiwan sa mga taga-ibang lugar pa po yung maraming nag-share. Kaya tayo mga taga Olongapo City, ay tayo po ay number 1 na patuloy natin i-share yan upang patuloy pa tayo makapaglapit ng marami pang kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos na buhay through sharing lamang po yan. At meron po nag-chat sa akin, sabi na nag-chat siya sa pamamagitan ng ating radio program sa webcast. Tunay na nailapit nila yung kanilang kapatid na nasa ibang bansa. Amen. Siya po nanonood na sa ating live streaming sa webcast. Amen. Nag-chat lamang po kanina, puri natin dakilang Diyos. Kaya yan po ay napakalaking tulong ng ating webcast. Amen. Suportahan po natin yan. Live po tayo sa Facebook and YouTube every Monday to Saturday yan. Tayo po nagsisimula ng 9 p.m. Magtatapos tayo ng 10 p.m. Isang oras lamang po na pagtatanghal yan. At ang ating radio program sa Manila, ang ating pihitan sa mga radyo, DCME 1530 kHz AM band. Monday to Saturday yan. Tayo nagsisimula ng alas 11 ng gabi, magtatapos ng alas 12 ng ating gabi. At ang ating TV program, ito yung TV program sa Manila, tuwing Sabado lamang po natin mapapanood sa PTV, Channel 4 yan. At tayo nagsisimula ng alas 10:30 p.m. ng gabi, magtatapos ng alas 12 ng ating gabi. At mamaya, after the service, meron tayong lay hands and counseling. Ay kung magpunta lamang po dito sa harapan. At kung wala na pong karagdagang announcement, tayo po'y darako na sa ating closing prayer. Tayo po'y sama-samang magpasalamat na sa pinagpalang banal na gawain na tayo po'y muling nirevive ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y binibigyan kong buong pagkakataon sa manalangin sa closing prayer, beloved Elder, beloved Brother Albert Barbin.
Sa kanya po ang buong magkakataon, tayo po'y manalangin na. Praise the Lord. God bless po, beloved brother Paolo Bondok. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilang Diyos na makaparin sa lahat, sa matamis at mga pangalan po, malapang Isus. Minsan pa, mahal Panginoon, kami pinagpapasalamat. Mahal Panginoon sa paglangis mo sa bawat pinto na aming pananambahan. Mahal Panginoon, maraming po salamat, mahal Panginoon. Simula po sa pag-MC, joyful song, solemn song sa pag-awit ng mga beloved choir. Maraming po salamat, mahal Panginoon. Gawin din po, mahal Panginoon, sa pinagpalang kapatiran. Mahal Panginoon, nagpahayag na ng buhay na pagtotoo. Mahal Panginoon, maraming po salamat, mahal Panginoon. At ganoon din po, mahal Panginoon, maraming salamat sa mga anak mo na patuloy na nagtatapat sa kanilang pagbibigay. Mahal Panginoon, maraming po salamat, mahal Panginoon. At ganoon din po, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Mahal Panginoon, sa pagdama mo, mahal Panginoon, yung banal na Espiritu. Mahal Panginoon, maraming po salamat, mahal Panginoon. At higit sa lahat sa aming natutunan, mahal Panginoon, na pinahayag na iyong mga aral, mahal Panginoon, na aming pag-aralan sa aming ito, mahal Panginoon. Maraming po salamat, mahal Panginoon. Sa aming pagdumi, mahal Panginoon, maraming patubayan mo po kami, mahal Panginoon, patuloy na mahal kita sa aming mga tahanan, mahal Panginoon. Ang tagay-tagay, ang pagdayahan sa aming puso, mahal Panginoon. Palahin po kami lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magkamayan po tayo. Praise the Lord. God bless you po.